Pinapaabot sa inyo ng mga Seventh-day Adventist. Tayo po ngayon ay live sa Facebook. I-search nyo lang po ang Tinig Media Ministry. Sa Facebook po mga kapatid, ang Tinig Media Ministry. Sa mga oras na ito ay ganun din ang ating mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Ay binabatid po namin kayo ng happy midweek sa inyong lahat. Sa lahat ng ating kapatid sa buong sanlibutan, no? At ganun din kay Brother Efren C, no? At ganun din kay Sister Sharon is Iyusuya, no? At sa lahat ng ating mga kapatid na nagkatutok sa mga oras na ito. Ngayon mo mga kapatid, mga kaibigan, lalong-lalong na po sa lugar na ito, ay atin pong napag-aralan kahapon ang patungkol sa mga deception ng kaaway na walang iba kundi ang kumakalaban sa Diyos ng Satanas. Ngayon po mga kapatid, ang mensahe po ng Diyos na gusto niyang iparating sa inyo sa hapong ito ay walang iba, kundi ito po ay ang dalawang Panginoon ng Biblia. Sapagkat ulitin natin, sa Biblia ay mayroon pong dalawang pinapanginoon ang mga tao. Particular ay dadalhin po namin kayo sa aklat ni Mateo, ang kapitulo ay 6, ang talata ay 24. Na dito po nating mababanggit at dito po nating masisilayan na mayroon pong dalawang Panginoon na binabanggit ang Biblia. Sabi po ng Biblia sa aklat ng Mateo, kapitulo 6, ang talata po ay 24, na ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at papawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Mapapansin po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na mayroon palang dalawang pinapanginoon or mayroon palang dalawang Panginoon na binabanggit ang Biblia. Una, ito po yaong Diyos at yaong pangalawa, ito po ang mga kayamanan ng sanlibutan. Kaya naman mga kapatid, mga kaibigan, atin po ngayong ifo-focus ang ating pag-aaral sa dalawang Panginoon ng Biblia. Bagamat ay ating napag-aralan nung mga nakarang araw na ang tanging Diyos na dapat nating paglingkuran ay walang iba kundi yung Diyos na tunay na lumalang ng langit at ng lupa at nagbigay sa atin ng ating buhay. Subalit ito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 6, ang talata ay 24, na mayroon po ditong Panginoon na binabanggit at ito po ay walang iba kundi yaong mga kayamanan ng sanlibutan. Mapapansin po natin na ang ating Panginoong Hesukristo, nang siya po ay tinukso ng mandaraya na walang iba kundi ang dyablo, ito pong kayamanan, ito pong karangyaan, ang siyang pinaka-ultimate na panlilinlang ng dyablo sa ating Panginoong Hesukristo upang ang ating Panginoong Hesukristo ay dayain at upang hadlangan siya sa kanyang pagmiministeryo. Subalit mga kapatid ay nagpatatagumpay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon babalikan po natin sapagkat sa Biblia ay mayroon pong dalawang Panginoon. Una, babalikan natin ang tinatawag na Panginoon ng Biblia, na una ito po ay Diyos. At pangalawa mga kapatid, walang iba kundi kayamanan na binabanggit ng Biblia. Ngayon ating titingnan sa Biblia sapagkat ito po mga kapatid ay nakakatakot na pagka ang isang tao ay nakakapit doon at ang kanyang pinapanginoon ay walang iba kundi yaong kayamanan. Sapagkat binabanggit man po ng Biblia sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, ang talata ay 9 hanggang 10, na ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa mga masamang hangarin na magtutulak sa kanila sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Ang aking pong punto mga kapatid, mga kaibigan, ang dinidiinan ko po dito, ang yaong mga tao na ang kaniyang kaisipan, ang kanyang damdamin ay nakafocus doon sa kayamanan. Hindi po masama maging mayaman.
ang aking pong dinidiinan dito na pagka ang isang tao ay umibig na sa kayamanan at ang kanyang pinapanginoon ay walang iba kundi yaong kayamanan. Tutunghayan natin ang Biblia sapagkat may binabanggit po dito sa aklat ng Lucas Kapitulo 18 ang talata ay 18 na isang tao na gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanong niya ang ating Panginoong Hesukristo kung papaano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Particular ay ating mababasa sa aklat ng Lucas Kapitulo 18 ang talata ay 18 hanggang 23 na sinasabi, at tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, ano nga ang gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" Kaya naman ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa verse 19, at sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos." So mapapansin po natin dito, sabi ng isang binatang mayaman, simula ng aking pagkabata, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, yaong binatang mayaman ay nagtanong sa kanya, "Alin po ba sa mga iyon, Panginoon?" Ang sagot ng ating Panginoon, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, at huwag kang sumaksi sa di katotohanan, at igalang mo ang iyong ama't ina." Nang napakinggan po ito ng binatang mayaman, sinabi niya sa ating Panginoong Hesukristo, "Lahat ng iyan ay natutupad ko simula ng aking pagkabata. Ano pa ba ang kulang sa akin?" Kaya nang nakita ito ng ating Panginoong Hesukristo at sa kanya'y sinabi, "Isang bagay pa ang kulang sa inyo. Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ang iyong mga kayamanan, at ipamahagi mo sa mga dukha, at sumunod ka sa akin, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." Mapapansin po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, una, itong binatang mayaman or isang pinunong mayaman na nagtanong kay Kristo kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sagot niya sa kanyang sarili. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, kung ibig mong pumasok ay sundin mo itong mga kautusan, sinabi niya na lahat ay aking natutupad at aking tinutupad simula ng aking pagkabata. Subalit nang makita ito ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang sinabi na tinutupad daw ay gustong patunayan. At kung ibig patunayan, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ipagbili mo. Subalit dito mga kapatid, sa malungkot na istorya, ay hindi nagawa ng binatang ito or ng pinunong mayaman. Bakit? Siya po ay lubhang napakayaman. Kaya ang sagot ni Kristo, mas madali pang makapasok ang kamilyo or yung kamilyo sa butas ng karayom kaysa mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. The point is mga kapatid, hindi po ito literal na butas ng karayom or eye of the needle, sapagkat kahit na po ang pilik mata ng tinatawag na kamilyo ay hindi papasok, kundi doon sa Israel ay mayroon pong tinatawag na eye of the needle, na kung saan ang tao lamang ang siyang makapapasok doon at yung kamilyo ay mahihirapan sapagkat mababangga po yung kanyang likod. So mapapansin po natin dito sa istoryang ito na dahil po sa kanyang kayamanan, dahil po sa kanyang karangyaan, na ang kanyang puso ay nakakapit doon at nakamahal doon or nakatuon doon sa tinatawag na kayamanan, karangyaan sa sanlibutan, kaya siya po ay naging or nabigo sa kaligtasan at naging ganap sa paningin ng Diyos. Mapapansin po natin sa talatang ito na ang Biblia ay nagbabanggit na dito po ay mayroong dinadalawa or mayroong dalawang Panginoon na pinapanginoon ang tao. Kaya naman sa sanlibutan na ito mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay isa sa mga pinapanginoon ng tao na ang kayamanan sa balat ng lupa ay ito po yung pinagtutuunan ng pansin ng maraming tao sa buong sanlibutan. Paano natin nasabi? Nakikita po natin na pagdating po sa kayamanan, pagdating po sa mga pera, ang tao po ay maraming panahon. Marami po silang panahon pagdating sa mga bagay na ito at kanilang pinag-aaksayahan ng maraming panahon. Subalit ang katanungan, pagka ito ay sa Diyos, kakaunti lamang ang panahon ng mga tao. So sa huling panahon na ito mga kapatid, ito po yaong ginagamit ng kaaway base sa ating napag-aralan nung nakaraang hapon
na itong kayamanan, ito po ay ginagamit ng kaaway upang dayain ang tao sa buong sanlibutan. Sapagkat ulitin po natin, pagka mayroon pong kayamanan at pera ang pinag-uusapan, kahit na hindi po makaalmusal ang tao, pagka napakinggan nila ay mayroong pila doon at magbibigay ng mga pera, ay uuna-una pa sila, no? Pero pagkasalita ng Diyos ang pinag-uusapan, mga kapatid, mga kaibigan, ay binabanggit po ng Bible ay ang mga tao ay bibihira lang po ang may panahon dito. Kaya kung ating babalikan ang sinasabi ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata ay 24, na sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kamayamanan. Kaya naman, mga kapatid, mga kaibigan, itong kayamanan na ito ay tinawag na Panginoon ng Biblia. Alam niyo pa ba kung bakit? Sapagkat sa panahong ito, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga tao pagdating sa kayamanan ay talagang luluhod. At pagdating sa kayamanan, ang mga tao ay talagang nakatuon doon. Lahat ng mga tao na mga mararami, hindi naman lahat. Subalit itong kayamanan, mga kapatid, ay pinapangunoon ng mga tao. Kung ating titingnan sa atin sanlibutan ngayon, sa huling panahon na ito, pagka ikaw ay mayaman, ikaw ay maimpluwensyang tao. Pagka ikay maraming pera, mayaman ka, napakadali na lang mag-utos na pumatay ng tao. Babayaran mo lang. Kaya naman, mga kapatid, mga kaibigan namin, na sa huling panahon na ito, pagka ikaw ay mayaman, ikaw ay kilala sa buong sanlibutan, bagamat binabanggit ng Biblia na pagka itong kayamanan ang pinapanginoon ng tao sa buong sanlibutan at wala na tayong panahon sa Diyos, ay mapanganib po ito. Bakit? Pagka ating pagpanaw, pagka tayo mawala sa sanlibutan na ito, mga kapatid, ay hindi natin ito madadala sa ating pagpanaw. Sapagkat binabanggit po ng Biblia na dito po sa Biblia ay may mga mayayaman. Subalit sila po, mga kapatid, ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Kung ating titingnan si Solomon, mga kapatid, mga kaibigan ko, ay isa po sa mayaman na binabanggit ng Biblia, subalit siya po ay naging kalugod-lugod sa mata ng Diyos at ganun din sa mata ng tao. Si Abraham at marami pa, mga kapatid, sa binabanggit sa Biblia, si Pilemon sa Bagong Tipan at si Lydia, sila po ay mga mayaman na binabanggit ng Biblia, subalit sila po, mga kapatid, ay naging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Dahil kahit na sila po ay naging mayaman, ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang puso ay hindi doon nakafocus, kundi tanging sa Diyos lamang na lumalang ng langit at ng lupa. Kaya binabanggit po ng Biblia, ito pong kayamanan, mga kapatid, mga kaibigan, pagkat atin po itong pinapahalagahan ng higit sa Diyos at ang ating kaisipan at ang aking puso ay nakasentro doon at napamahal na po tayo sa kayamanan, possible, mga kapatid, mga kaibigan, ay mawawala po ang ating kaisipan sa Diyos at mawawala po ang ating puso sa Diyos. Kaya naman ito po ay pinapatutuhanan ng Biblia na pagka ang isang tao ay nakaibig or umibig niya or iniibig niya ang kayamanan, talagang mawawala po siya sa Diyos. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Sinasabi po ito mismo ng Biblia na hindi po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan, sapagkat minsan ay iniibig natin ang una at minsan ay magtatapat tayo sa una at minsan pinapawalang halaga natin ang ikalawa. Kaya ang tao ay sinasabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo na ipinapaiwas sa mga bagay na ito, yaong paglingkod or pag-ibig doon sa kayamanan. Kaya nga ito, mga kapatid, ang sinasabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo, isa po ito na binabanggit niya, particular sa mga tao na mayroong tunay na relasyon sa Panginoon, na upang tayo ay huwag malinlang. Sinasabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata ay 11, na sinasabi po rito, datapwat, ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka or umiwas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran
sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis at kaamuhan. Ito po mga kapatid, mga kaibigan, ang mga advice or mga tagubilin ng ating kapatid na si Pablo na sa yaong mga tao na tao ng Diyos. Ibig sabihin, ito po yung mga tao na may relasyon sa Panginoon na pinapaiwas ng Diyos sa mga pagkahumaling ng mga bagay o karangyaan, kayamanan dito sa balat ng lupa, kundi tayo po ay tinuturuan ng Apostol Pablo na umiwas sa mga bagay na ito at sikapin ang pamumuhay ng katuwiran, ng kabanalan at ng pananampalataya at ng pag-ibig at may pagtitiis at kamuhan. So maliwanag mga kapatid, mga kaibigan, na ito pong binabanggit ng Biblia at ito po ay isang tagubilin na dapat po itong iwasan ng mga tao sapagkat katotohanan na binabanggit ng Biblia na sa huling panahon na ito ay marami po ang tao sa panahon na ito na pagka ang kayamanan ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa ay makakalimutan natin ang Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid ang istorya ni Judas Iscariote na kung saan siya po ay nagkasala at kanyang ipinagkalulo ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay dahil sa kanyang pagpapahalaga sa kabayaran ng salapi. Kanyang ipinagpalit ang ating Panginoong Hesukristo, kanyang ipinagpalit ang kanyang Panginoon dahil sa kanyang kayamanan o dahil sa mga mahalalagang bagay dito sa lupa. Sapagkat mga kapatid, mga kaibigan, atin pong makikita sa istorya ng ating Panginoong Hesukristo at sa panahon ni Judas Iscariote na kung saan ang Panginoon ay kanyang pinagbili o kanyang ipinagpalit sa halaga o sa salapi at kanyang itinakwil ang ating Panginoong Hesus. Kaya yaong mga kanyang ginawa na pagtakwil at sa kanyang pagpababayad ng halaga upang itatwa ang Panginoon, yun po ang nagtulak sa kanya na upang siya ay mapahamak. Kaya mga kapatid, uulitin po natin sa ating maikling mensahe ng Diyos na iparating sa inyo. Sapagkat sa huling panahon na ito mga kapatid, ay marami pong mga tao na walang panahon na sa Diyos dahil po sa mga karangyaan, mga kayamanan dito sa balat ng lupa, na kailanman sa ating pagpanaw ay hindi natin ito madadala. Uulitin po natin. Sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo na hindi po tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan. Hindi lamang po mga kapatid na tinatawag na mga ribulto, kundi yaong kayamanan din ay tinatawag na Panginoon ng Biblia. Kaya isa po itong paalala sa atin sa huling panahon na ito na huwag tayong padaya sa kaaway. Sapagkat ito pang kayamanan na ito po ay kinakasangkapan ng dyablo upang ang tao ay mawala sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, alalahanin po natin na kung bakit ang Diyos ay nagtitimpi ng mahabang panahon at kung bakit ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin na mga tao na mga makasalanan ay upang abutin tayo sa pagsisisi at manumbalik tayo sa Diyos sa huling panahon na ito. Sapagkat pagka ang mga hula ay maganap na, ang sinasabi ng ating kapatid na si Juan na ipinakita sa kanya ng Diyos pagka ito'y matupad na mga kapatid, mga kaibigan, nakakatakot po ang sasapitin ng mga tao na hindi manumbalik sa Diyos at magsisi. Sapagkat mga kapatid, mga kaibigan, marami pong pandaraya ang kaaway ngayon. Marami pong iba't ibang pamamaraan ang kanyang ginagawa sa buong sanlibutan upang ang tao ay maging walang panahon sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, ito pong ating buhay sa huling panahon na ito. Ito pong ating pinagpapakapaguran na sa ating sarili lamang na hindi natin binibigyan ng kaguluguran ang Diyos. Pagka tayo po ay mamatay na hindi tayo nakapagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Sinasabi po ng Biblia, nakakatakot po ang sasapitin ng mga tao. Mga kapatid, hindi po kailanman wala pong tinatawag or hinahanap na edad kung kailan po ang tao ay mamamatay. Hindi po natin nalalaman kung ano ang kalagayan natin sa araw ng bukas. Kung ikaw man ay bata
o ikaw man ay matanda, malakas ka man, hindi po na muna lalaman kapatid kung ano ang magiging kalagayan mo sa araw ng bukas. Baka maaring huli na sa araw ng bukas. Mga kapatid, ito pong ating ginagawa, hindi po ito biro-biro kailanman. Nakasalalay po dito ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Tayo po'y pinapaalalahanan ng Diyos sa huling panahon na ito na tayo po ay manumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng ating pakikinig ng Kanyang mga salita, na pagka ating napapakinggan na tayo po ay walang panahon sa Diyos na binabanggit ng Biblia at tayo po'y pinapaiwas sa mga ito na po ang panahon na tayo po ay manumbalik sa Kanya, sapagkat kailanman, kapatid, minamahal ka ng Diyos at nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Sa hapon na ito, mga kapatid, mga kaibigan, buksan po ninyo ang inyong mga puso at inyong kaisipan, sapagkat ang Diyos kailanman hindi po siya nagtatangi at hindi po siya nagtatakwil ng mga tao. Ano man ang kalagayan mo sa buhay mo ngayon, dahil sa pang-aalipin ng sanlibutan na ito, at kahit na ikay walang panahon sa Diyos, mga kapatid, ang Panginoon pa rin ay patuloy na nag-aantay sa inyo na upang kayo ay lumapit sa Kanya at tuluyan na manumbalik. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag po natin aksayahin ang ating buhay sa pagpapakapagod dito sa sanlibutan, sa mga karangyaan na mga bagay na sa sanlibutan, na pagka tayo ay magpanaw o mawala sa sanlibutan na ito, ay hindi natin ito madadala. Kapatid, tanggapin mo ngayon ang Diyos sa iyong buhay at hayaan na ang ating Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan ng Kanyang mga salita ang siyang maghari sa puso ng bawat isa sa atin. Abang ako'y dumadalangin, akin pong dinadalangin, kapatid, na kayo rin po ay manalangin diyan sa inyong kinaroonan, sapagkat tanging ang Diyos ay nababasa niya ang laman ng ating mga puso at ang ating mga kaisipan. Tayo po ay manalangin. O makapangyarihan Diyos, maraming salamat, Panginoon, na kayo po ang Diyos na patuloy na nagpapaalala sa amin at nagmamahal sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. O Panginoon, Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, kami po'y dumadalangin na kung kami man po, Panginoon, ay nagkasala at nakagawa ng hindi naayon sa diwa ng Ebanghelyo, kasama ang aking mga kaibigan sa lugar na ito, nawa Panginoon ay inyo po kaming mapatawan sapagkat kami po'y mga makasalanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay aming mapanagumpayan ang sanlibutan na ito na puno ng kasamaan. Tulungan niyo po ang mga tao sa lugar na ito na nakikinig ng iyong salita, nawa ay kanilang buksan ang kanilang puso at papasukin nila ang iyong mga salita, Panginoon, na kanilang napapakinggan. Mahabag ka po sa amin, sa aming lahat na naririto. Nawa Panginoon ay dumating ang panahon na sa muling pagpaparito ng iyong anak ay may maratnan ka, Panginoon, ng mga tao na nakikinig sa oras na ito na makakasama sa iyong muling pagparito. Salamat, Ama, sa pagpapatawan at sa pagmamahal at sa pakikinig ng aming mga dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen.